Kabanata 566. Ang gabi ay parang tubig. Sa kawalan, patuloy na bumabagsak ang pilak na liwanag ng buwan, na tumatakip sa looban kung saan naroon si Zephyr. Hinawakan ni Zephyr, na naka-cross-leg sa futon, ang mapa at bahagyang sumimangot. Pagkatapos ng 3 araw ng pagsasaliksik, unti-unti niyang naunawaan ang mapa. Pagkatapos noon, patuloy na sinusubukan ng mga ninuno ng pamilya Zhao sa White Moon City na alamin ang mapa. Ang ilang bahagi ng mapa ay malabo na, at sa pagbabago ng panahon, ang umboko na kasabit sa lupa ay magbabago sa orihinal na tala. Bukod dito, dahil hindi kumpleto ang mapa, medyo mahirap talagang i-verify ang impormasyon sa loob. Nagkataon, ang espiritu ng enerhiya ni Zephyr ay medyo malakas. Sa ilang lawak, maaari niyang gayahin ang pangkalahatang ruta ayon sa kanyang sariling pangunawa. Ang lugar na ito ay dapat tawaging Eternal Mountain. Habang nag-iisip siya, inihagis na ni Zephyr ang kanyang focus sa bahay at tumingin sa isang direksyon. Ito ay nasa isang direksyon ng Lindong City. Sa direksyong ito, libu-libong milya ang layo, maraming bundok. Ang mga taluktok na ito ay maaaring kasing taas ng mga ulap, manipis na mga buto, o kasing laki ng libu-libo sa kanila. Gaya ng inaasahan, ang Eternal Mountain ay kasing sikat noon. Ang mga bundok na ito ay umiral ng mahabang panahon, marahil ay mas mahaba kaysa sa lungsod, kaya mayroong hindi mabilang na mga taluktok ng bundok na may iba't ibang laki. Lalo na yung huli. Ang mga tila payat na bundok na iyon ay parang isang pares ng mga espada, na may isang uri ng katakot-takot na aura. Ang Eternal Mountain ay umiral sa mahabang panahon. Ang bilang ng mga ominous beast na naroroon ay hindi maiisip. Hindi lang iyon, kundi pati na rin ang ilang masasamang bagay. Hindi nakakagulat na ang ninuno ng Zhao. Ang pamilya ay hindi nang ahas na ipasok ito ng personal kahit na alam niya na may mga mahusay benepisyo. Ang pagkakaroon ng ilang oras sa lungsod, si Zephyr ay nagkaroon ng ilang pag-unawa sa Eternal Mountain. Habang iniisip niya iyon ay naging seryoso ang mukha niya. Sa simula, upang mahanap ang kayamanan, mayroon siyang kumpiyansa, ngunit ngayon ay medyo maingat na siya tungkol sa bagay na ito. Sa kabutihang palad, ayon sa mga tala sa mapa, ang kayamanan na kanyang hinahanap ay nasa gitna lamang ng Eternal Mountain. Ang panganib doon ay medyo lumuwag. Kung pumasok siya sa kaloob-loobang bahagi, kinailangan ni Zephyr na isuko ang pagdududa na ito. Tahimik ang buong gabi. Kinabukasan, nagliwanag ang langit. Matapos ni Zephyr ang kanyang almusal, dumating sina Shi Zhongtian, Bai Wulang, Bao Jiuyan, at Jin Zhongshan. Junior Brother Kan, ano ang susunod mong plano? Mula noong huling labanan sa pagitan ni Zephyr at Iron Lion, nagkaroon ng bagong pag-unawa si Shi Zhongtian at ang iba pa sa lakas ni Zephy. Pagkatapos ng ilang saglit na pag-uusap ay sunod-sunod na silang umalis. Kahit matagal na silang hindi magkakilala, naging maayos naman ang kanilang relasyon sa isa't isa. Sa isang medyo matayog na tore, 2 figure ang nakatayo sa rooftop ng tore. Ang isa sa kanila ay mukhang isang immortal, ngunit may dala siyang kakaibang aura. Para siyang immortal, na para bang anumang oras ay kaya niyang lumipad palabas. Ang kanyang poster ay nakakagulat na tulad ng walang kapantay na bloodline na si Tian Guzi mula sa Mount Shuangkong. Para sa ibang tao, ang kanyang mukha ay pangit, at ang kanyang baluktot na mukha ay mukhang mabangis. Ang kanyang mga mata ay napalitan ng kabaliwan at pagkamuhi paminsan-minsan. Si Iron Lion, ang eksperto mula sa Divine Body Sect na nabigong talunin si Zephyr 3 araw na ang nakakaraan. Kabanata 567. Iron Lion, magandang bagay din na mawala ka sa pagkakataong ito.
Mabuti para sa iyong pagkatao na umunlad. Sa landas ng martial arts, maaaring hindi naman masamang bagay ang kabiguan. Maaaring hindi naman magandang bagay ang tagumpay. May mga pakinabang at pagkalugi. Bagamat si Tian Guzi ay tila hindi kasing edad ng Iron Lion, ang kanyang tono ay may dalang tono ng pangangaral. Gayunpaman, ang kakaibang aura mula sa kanyang katawan ay nagbigay sa kanya ng isang malakas na pakiramdam ng kumpiyansa na walang sino man ang maaaring pabulaanan. Hindi ko matanggap. Noon, natalo ako sa hindi malinaw na paraan. Nakakita ng mga fist expert, at kahit isang henyo na martial artist sa profound focus realm, kaya ko siyang talunin gamit ang aking Golden Jade Divine Skill. Paanong kakaiba sa akin ang batang ito? Hindi lang lumuwag ang mukha ni Iron Lion dahil dito, lalo pang namilipit. Iniisip ang kabiguan sa oras na iyon, ito ay parang isang makamandag na tinak, na patuloy na nagpapasigla sa kanyang katawan at puso. Sa tuwing naiisip niya ito, hindi niya maiwasang kiligin. Kaiyahiya. Ito yung kahihiyan na nararamdaman mo sa puso mo, pati na rin sa devil's heart mo. Mahinang sabi ni Tian Guzi. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay parang dalawang bituin, kumikislap sa mahiwagang alon. Pareho silang misteryoso at misteryoso. Oo, itong si Zephyr ang devil's heart ko. Wala pang nagpahiya sa akin ng ganito, kaya kailangan ko siyang patayin para mapahusay ng isang level ang martial arts ko. Ang apat na tao gaya ni Jin Zonshan ay may magandang relasyon sa lalaking ito. Hindi kita matutulungan, kaya sarili mo lang ang maaasahan mo. Ibibigay ko sa iyo ang ruta niya, at ikaw lang ang makakaharap sa kanya. Dahan-daang sabi ni Tian Guzi. Salamat sa tulong mo, Kuya Tian. Nang marinig ang mga salita ni Tian Guzi, biglang lumiwanag ang mukha ni Iron Lion sa pagkagulat. Sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit kita tinulungan ay dahil sa Divine Body Sect. Gayunpaman, dapat mong malaman ang iyong pagkakakilanlan. Ang babae sa Jalan Pure Land ay hindi isang babae na maaari mong hawakan. Noong nakipag-away ako sa kanya, kahit na pinigilan ko siya ng kaunti, ito ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Ang babaeng ito ay hindi simple. Hindi. Dapat sabihin na ang lahat ng mga kababaihan sa Jalan Pure Land ay hindi simple. Don't Land ay hindi simple. Nang sabihin niya ito, naging seryoso ang tono ni Tian Guzi. Pagkaalis ni Jin Zonshan at ng iba pa, inayos din ni Zephyr ang mga gamit niya at piniling umalis. Hindi niya inaasahan na hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, si Fan Fengyi, na nasa Jalan Pure Land, ay pipiliin din na umalis ng sabay-sabay, sa tamang oras upang makilala siya. Junior Kuya Kan, aalis ka rin. Sa pagtingin sa medyo wala pang gulang na binata sa kanyang harapan, nagkusa si Fan Fengyi na batiin siya. 3 araw na ang nakararaan, pagkatapos na lumaban si Zephyr laban sa Iron Lion, si Fan Fengyi ay nagsimulang tumaya sa misteryosong binata na ito. Pakiramdam niya ay halatang misteryoso si Zephyr. Mukha namang bata ang kaharap niya, pero siguradong hindi siya kasing simple ng hitsura niya. Oo, aalis ka rin. Nakaharap kay Fan Fengyi, nakangiting sabi ni Zephyr. Para sa babaeng ito, kahit na ang kanyang katawan ay mainit at may isang uri ng misteryo at alindog, si Zephyr ay talagang hindi nang ahas na maging pabaya. Parehong ang karanasan ng kanyang nakaraang buhay at ang pagbabantay sa buhay na ito ay nagparamdam kay Zephyr na ang babaeng nasa harapan niya ay napakasama. At ito ay isang kakilakilabot na pag-iral na kumain ng mga tao nang hindi iniluluwa ang kanilang mga buto. Kabanata 568. Hindi. Mananatili ako dito ng ilang araw.
Kung walang urgent si Junior Brother Kan, pwede tayong sumama. Nang lumabas ang mga salitang ito, naramdaman mismo ni Fan Fengyi na hindi ito angkop, ito ay isang kompletong pagtatanong sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos marinig ang mga salitang ito, biglang gumalaw ang mukha ni Zephyr, at pagkatapos ay nagmamadali siyang nagpakita ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi, may kailangan pa akong urgent. Alam. Habang nagsasalita siya, ang figure ay kumikislap, at pagkatapos ay nawala. Sa pagtingin sa nawawalang figure ni Zephyr, si Fan Fengyi ay tila naging mapurol. Ang pares ng magagandang mata sa likod ng belo ay tumingin ng diretso sa lugar kung saan nawala si Zephyr. Pagkaraan ng mahabang panahon, ibinuka niya ang kanyang mapupulang labi at dahan-daang bamulong. Parang hindi ako pinapansin. Whoosh! Napakabilis ni Zephyr. Sa operasyon ng Thunderfoot sa ilalim ng kanyang mga paa, ang kanyang katawan, tulad ng isang liwanag na enerhiya, ay kumislap ng kidlat at mabilis na nawala sa malayo. 2 beses lang siyang nakain sa paglalakad ng 100 metro ang layo mula sa Eternal Mountain. Bagamat 5 kilometro pa ang layo niya mula sa Eternal Mountain, isang malakas na aura ang dumarating sa kanila. Ang isang malakas na amoy ng pagkabulok ay partikular na malinaw, na para bang ang mga buto ay natatakpan ng lupa at malalim na inilibing sa loob ng libu-libong taon. Ito ay bulok at makapangyarihan. Rumble. Ang malalakas na panginginig ng boses ay patuloy na ibinubuga mula sa loob ng Eternal Mountain na 5 kilometro ang layo, na parang may mahabang buhay na sprint. Maya't maya'y maririnig ang nakakakilabot na dagandong. Nakakagulat na ripple. Nag-flicker ang space between his eyebrows, at naging seryoso ang mukha ni Zephyr. Bagamat 5 kilometro pa ang layo niya, ang napakalakas na aura at pagbabago-bago ay nakapagpalihim na sa kanya. Buzz. Kumurap-kurap ang kanyang katawan, saglit na hindi nag-atubili si Zephyr bago muling kumilos. Buzz. Nang mga 7 milya ang layo niya, biglang bumangon sa lupa ang isang spider na kasing laki ng mukha. Pagkatapos, ang katawan na puno ng mga nakakalason na tinak ay sumugod patungo kay Zephyr. Buzz. Hindi umiwas o umiwas ang figure ni Zephyr Kan. Isang talon ng kidlat ang bumaril mula sa kanyang katawan, at ang nakakatakot na gilid ng talon ng kidlat ay nagbuga ng walang katapusang pagkislap ng kidlat habang ito ay tumagos sa katawan ng gagamba. Klang! Sumayaw sa hangin ang talon ng kidlat at muling umabant ng hindi hihigit sa 1,000 metro. Isang kakaibang demonyong bug ang muling lumipad. Ang mga makamandag nitong ngipin ay kumikislap at ang bilis nito ay nakakamangha. Mabilis itong dumaan, ngunit napatay ito ng isa pang talon ng kidlat mula sa matagal nang natuklasang si Zephyr. Sa maikling distansya na 5 kilometro, bawat kilometro ay umuusad si Zephyr, ang mga nakapaligid na insekto at iba pang makamandag na nilalang ay tataas ng ilang puntos. Sa huli, pinalibutan siya ng mga grupo ng mga makamandag na nilalang. Umaasa sa kidlat na nakapaligid sa kanya at sa malakas na pangunawa ng Evil Breaking Eye, ang kanyang Zephyr ay nakarating ng ligtas sa gilid ng Eternal Mountain. Umuungol. Ang mga dagandong ng mga hayop ay nagmula sa kailaliman ng Eternal Mountain. Ito ang lugar. Bahagyang gumalaw ang mga kilay ni Zephyr, at nakaramdam siya ng mas alerto sa kanyang isipan. Nakarating na kasi siya sa destinasyon, pero dahil sa aura ng Eternal Mountain. Matapos makalapit sa gilid ng Eternal Mountain, naramdaman ni Zephyr na sa kailaliman ng Eternal Mountain, ang malakas na aura ay patuloy na lumalabas na may isang uhaw sa dugo na pagbabago-bago. Nang tumangala siya, nakita niya na ang buong Eternal Mountain ay malapit na konektado, na may mga patong-patong. Ang mga taluktok ay malapit sa isa't isa,
At paminsan-minsan, makikita ang mga iskarlata na ilaw. Kabanata 569. Malinaw na alam ni Zephyr na iyon ay mga mag-aaral ng ilang nakakatakot na nilalang, mga mag-aaral na nagdadala ng uhaw sa dugo na ningning. Habang bahagyang kumikislap ang Evil Breaking Eye, nahanap na ni Zephyr ang lugar na gusto niyang puntahan. Mayroong higit sa 100 matatayog na bundok. Ang mga taluktok na ito ay itinuturing na medyo matayog sa mga taluktok ng Eternal Mountain, lalo na't ang mga ito ay mahigpit na konektado. Mula sa malayo, ang 12-dosenang mga bundok ay matayog at tumusok sa mga ulap. Nagmukha silang higit sa 10 sinaunang espada, na may isang uri ng marilag at kahanga-hangang kapaligiran. Iyon ay kung saan pupunta si Zephyr. Ayon sa hindi kumpletong mapa ng kayamanan, ang tunay na layunin ng aking pagbisita ay ang lokasyon ng mga bundok na iyon, ngunit ito ay malapit sa gitna ng Eternal Mountain, at maging ang pinakamalalim na gilid. Ang mas malalim sa Eternal Mountain, mas mapanganib ito. Tiwala si Zephyr na mapoprotektahan niya ang kanyang sarili, ngunit hindi siya sigurado kung maaabot niya ang pinakamalalim na bahagi ng bundok. Subukan ko lang. Habang siya ay malalim ang iniisip, si Zephyr ay kumikislap at mabilis na pumasok sa Eternal Mountain. How dare Zephyr enter the Eternal Mountain? Hindi nagtagal pagkaalis ni Zephyr, lumipad din ang dalawang itim na anino. Tumingin ang isa sa direksyon kung saan nawala si Zephyr at dahan-daang sinabi. Tama. Gayunpaman, sa tingin ko ang batang ito ay dapat na nagpaplano na lumipat sa gilid, kaya hindi siya nang ahas na pasukin ito ng malalim. Iulat natin ito. May haharap sa kanya. Tumanggo naman ang isa pang tao at sinabing, Tara na. Habang bahagyang gumagalaw ang dalawang figure, sa isang iglap, sila ay naging dalawang itim na ilaw at nawala. Bagamat tinansya na ni Zephyr ang pangkalahatang direksyon sa simula, nang siya ay talagang pumasok sa Eternal Mountain, nalaman niyang medyo simple pa rin ang kanyang ideya. Ang loob ay napapaligiran ng mga makakapal na sanga at dahon, at tanging liwanag lang ang nakikita, kaya mahina ang liwanag sa loob. Siyempre, para sa mga martial artist, ang liwanag na ito ay hindi isang malaking problema. Matapos marating ang True Spirit Realm, malinaw nilang nakikita ang mga bagay kahit sa dilim. Ang pinaka-nakakatakot ay ang mapanganib na kapaligiran dito. Napakaraming makamandag na insekto dito na hindi naiisip ni Zephyr. Mayroong kahit 12-dosenang beses na mas nakakalason na mga insekto kaysa sa mga nakilala niya sa labas. Masasabing delikado ang bawat hakbang niya, at makakatagpo siya ng mga kakaibang makamandag na insekto. Sa tulong ng Evil Breaking Eye, nahihilo sana si Zephyr at hindi mahanap ang kanyang target. Sizzle sizzle. Kumikislap ang kidlat. Isang putok ng kidlat ang biglang lumabas sa katawan ni Zephyr, na pinoprotektahan siya na parang hedgehog. Lahat ng makamandag na insektong sumalakay sa kanya ay pilit na sinakal ng kidlat. Buzz! Isang kamao-nanakal-alasong insekto na may itim na kabibi sa likod nito ang nagpakpak ng dalawang pakpak nito at mabangis na nag-drill sa ulo ni Zephyr. Napakabilis nito na hindi ito nakareact hanggang sa naramdaman ni Zephyr ang talas ng buto. Biglang may kumidlat na bomb alot sa paligid. Ang bilis naman. Ang bagay na ito. Habang bahagyang gumagalaw ang kanyang mga daliri, naiipit na ni Zephyr ang makamandag na insekto. Isa itong kakaibang nakakalason na insekto. Ang shell nito ay mukhang matigas. Kahit na ang lakas ng isang Zephyr ay kukuha ng higit sa 10% ng lakas nito para durugan ito. Kabanata 570. Tatsulok ang ulo ng kalaban. Sa sandaling lumipad ito sa kawalan, ang bilis, puwersa ng epekto, at puwersa ng pagbutas nito ay aabot sa matinding epekto.
Matapos itong ganap na durugan ng totoong enerhiya, naging seryoso ang mukha ni Zephyr. Ang lugar na ito ay mas nakakatakot pa sa inaakala niya. Bukod dito, ito ay nasa paligid lamang ng Eternal Mountain. Kung siya ang nasa gitna, mas delikado siya. Kasanayan sa pagtitipon ng enerhiya. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Si Zephyr ay nagpatakbo ng sarili niyang energy gathering skill, na nakuha sa underground world nang patayin niya ang mga natitirang demonic cultivator ng Lunar Academy. Naabot na ng kanyang Zephyr ang Great Completion Realm. Sa oras na ito, ang kanyang buong katawan ay tila ganap na pinagsama sa paligid. Swish! Malinaw na maririnig mula sa paligid ang malalakas na tunog ng pagpunit, na siyang mga tunog ng mga nakakalason na insektong gumagapang. Gayunpaman, pagkatapos patakbuhin ang energy gathering skill, nalaman niyang hindi na nakakaakit ng focus ang kanyang katawan sa mga makamandag na insektong ito. Hanggat hindi niya ginagalit ang mga ito, ang mga nakakalason na insekto na ito ay direktang hindi pinansin. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong epekto ang energy gathering skill. Matapos mabawasan ang pressure, palihim na napabuntong hininga si Zephyr. Sinimulan niyang lihim na kabisaduhin ang mga lihim na kasanayang ito ng auxiliary martial arts at nagplanong maghanap ng ilang mga kakaibang kakayahan sa hinaharap. Swoosh! Sa tulong at suporta ng energy gathering skill, naging napakabilis ni Zephyr. Matapos maglakbay ng mahigit 20 kilometro, ligtas na siya. Bagamat maraming nakakalason na insekto sa paligid, hindi banta si Zephyr dahil sa epekto ng energy gathering skill. Buzz! Habang dahan-daang bumagal si Zephyr at sinubukang magpahinga, may biglang tunog ng paglusot sa hangin. Ito ay isang berdeng anino, tulad ng isang matalim na espada, na bumubulusok mula sa isang hindi kapansin-pansing bush sa isang kamangha-manghang bilis. Klang! Buzz! Habang kumikidlat, gulong-gulo ang isip ni Zephyr. Ikinumpas niya ang kanyang daliri at bumuo ng isang malaking marka ng totoong enerhiya. Ang marka ay napalitan ng bladed energy habang walang awa itong humahak pasulong. Klang! Parang isang malaking kampana, saglit, nagbunga ng nakakakilabot na soundwave ang banggaan ng dalawa. Nagulat si Zephyr nang makitang ang kanyang tunay na enerhiya ay direktang nabasag, at ang huli ay mabilis na lumipad sa isang tabi. Ang hirap ng depensa. Laking gulat ni Zephyr. Bagamat gulong-gulo siya at hindi nakadepensa sa oras, dapat ay ginamit niya ang higit sa 30% ng kanyang lakas. Sa halip na saktan ang kanyang kalaban, sinira niya ang kanyang tunay na lakas, na ikinagulat niya. Nandyan na. Sa tulong ng Evil Breaking Eye, mabilis na nakahanap ng figure si Zephyr na 100 metro ang layo. Ito ay isang berdeng figure. Ito ay isang maliit na berdeng ahas na parang jade. Wala pang kalahating metro ang haba ng ahas. Ito ay kasing liit ng hinlalaki at may kinang ng glass jade. Napakaganda nito. Gayunpaman, ang ulo ng kabilang partido ay natatakpan ng mga siksik na ugat, at ang kanyang iskarlata na mga mata ng ahas ay puno ng uhaw sa dugo at nakakabaliw na pagbabago-bago. Ito ay partikular na nakasisilaw. Habang iniluwa ang dila ng ahas, paminsan-minsan ay lilito ang pares ng makamandag na ngipin mula sa magkabilang gilid ng bibig ng ahas. Kumikislap ang malamig na liwanag, at tumulo ang mga patak ng kamandag mula sa bibig nito, na umaagnas sa mga halaman sa paligid at naging makamandag na tubig. Nakita ni Zephyr ang isang malabong bakas sa katawan nito, na dulot ng kanyang tunay na enerhiya ngayon lang. Ang totoong enerhiya na ngayon lang ay nag-iwan ng bakas sa katawan nito na lihim na ikinagulat ni Zephyr.